magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na, yan ang tapat mong salita. Lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahadlang. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahadlang. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahadlang. Yan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat na sa ating pong journey in the Word na muli ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon para salita ng ating Panginoong Diyos ngayong umaga. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinapupurihan ka namin, sinasambakan namin at dinadakila ngayong umaga. At pagpalain niyo po yung bawat isa sa amin at lahat po ng mga makikinig, Panginoon, at manunood ng live namin, Panginoon, to share your words, Father. Salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at dinadakila. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen at amen. So, salamat po sa ating Panginoon ngayong pong umagang ito. Ang isi-share ko po ay ang pamagat po nito ay spend your time reading the Bible, or bigyan mo ng panahon or iukol mo ang panahon sa pagbabasa ng Biblia or ng banal na sulatan. Sabi po dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 13, habang wala ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harapan or sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Ito pong binasa natin ay tagubilin po ni Apostol Pablo kay Timoteo. At ang pangaral at ang pinapakita po dito na si Timoteo ay italaga niya po yung kanyang sarili sa pagbabasa ng banal na kasulatan sa harapan ng mga tao. So, ibig sabihin po ay itong si Pablo ay binigyan niya ng encouragement upang magpatuloy siya sa kanyang trabaho bilang tagapangaral ng salita ng ating Panginoon. At hindi lang yun, siyempre si Timoteo ay isa sa mga dinisciple ni Pablo, at nais ni Pablo na siya ay maging magandang halimbawa dahil siya po ay isang kabataan. Rapat lamang po na gawin niya yung nararapat para sa Panginoon, na huwag siyang bigyan daan na hamakin siya ni Luman dahil sa kanyang kabataan. So dito po sa binasa natin, mga kapatid, meron pong ilang bagay na gustong gawin ni Timoteo, no po, na mapakita sa harapan ng mga madla, at ito yung pinupoint ni Apostol Pablo. Ano po yun? Una, bakit sinulatan ni Apostol Pablo si Timoteo na italaga niya ang kanyang sarili sa pagbabasa ng banal na kasulatan sa harapan ng mga tao ay una, upang makita ng lahat na po yung paglago. Kaya din sa atin, bakit kailangan natin na magkaroon tayo ng panahon sa pagbabasa ng salita ng Diyos, kung makita ng lahat ang iyong paglago, ang ating paglago.
So, kaya tingnan natin yung binasa po natin dito na sa verse 15, no? Ng unang Timoteo talatang 4. Isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. So, marapat po na bawat mananampalataya na sa kanilang buhay na po ng kanilang pananampalataya ay nagkakaroon po ng paglago. Parang isang halaman na kapag ito po ay itinanim, ano po, ito ay dinidiligan, ito po ay kinocultivate para hanggang sa ito ay lumago at magbunga. Sa ating pananampalataya, wag lamang po na tayo po ay manatiling ganito lang, bagkus ay mayroong progress na nagaganap, mayroon po pag-unlad hanggang sa magkaroon tayo ng sapat na lakas at maging ganap sa ating pananampalataya. Ito yung isa sa dahilan kung bakit kailangan nating binabasa ang Biblia. Sabi nga po ni Jesus Christ, di ba, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa bibig ng Panginoong Diyos. So, iyon yung dahilan sa ating mga pananampalataya. Okay, pangalawa, upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Ito, mahalaga po ito eh. Sapagat ang isa sa mga reasons bakit binigay yung salita ng Diyos para i-guide po tayo sa ating buhay, araw-araw, at hindi lang yun, makilala natin ang Panginoon sa buhay natin, kung sino siya, kung ano siya sa atin. Ano ba yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin, ang Panginoong Kristo. Kaya tingnan natin yung verse 16. Sabi riyan, pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Kaya nga napakahalaga sa ating mga mananampalataya na ang pagbabasa ng Biblia, kilalaman naman natin ang Panginoon, ang salita niya, ano po ay ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at sa kanya yung buhay. And ang tinutukoy naman ng salita rito ay si Jesus Christ, ano po, na talagang sa kanya nanggaling yung buhay. Si Jesus ang kaligtasan natin, siya yung daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. At hindi lang po yun. Ang kaligtasan ay dumadating sa buhay natin, sa buhay ng tao, sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalatayang iyon ay dumating sa pamamagitan ng pakikinig. At dahil sa pakikinig natin, nagkaroon tayo ng kaligtasan, pagkakilala, tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya ito po ay binigyan niya ng encouragement, tinagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo na siya po ay magpatuloy sa kanyang pagbabasa ng Biblia, pangangaral sa harapan ng madla, sapagkat upang maranasan, makamtan, magkaroon ng kaligtasan ang mga taong nakikinig sa kanya. Ano po, yung personal din tayo, no, ay yung ganap na kaligtasan ay makakamtan natin, pati yung mga tao na mga nakikinig po sa atin. Kaya nga sabi po ni Pablo sa verse 16 ng Matthew chapter 4, pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. No, ibig sabihin nito, nandun yung pruweba na tayo po ay talagang binago ng ating Panginoon. Kaya patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka. Di po, pati ang mga nakikinig sa iyo. So yun yung isa sa mga dahilan po na nagkakaroon ng assurance ng pananampalataya. Ano po, at dahil sa pananampalataya ngayon, sigurado ka na ikaw ay maliligtas. Ano pa? 4 lamang po ito, pangatlo, upang turuan at palakasin ang mga mananampalataya. Lalong-lalo na po sa panahon po nating ito ngayon.
Ang dami pong mga temptations, maraming mga dahilan para ikaw ay panghinaan ng loob, upang ikaw ay manghina. But ito yung maganda na maging trabaho natin sa ating pananampalataya. Kapag tayo po ay merong baon-baon ng salita ng Diyos, meron tayong salita sa puso natin, meron tayong pinagbulay-bulayan, nagkaroon tayo ng panahon, ano po ito, dinudulutan natin yung sarili natin ng kalakasan. At pati yung mga nakikinig ko sa atin ay napapalakas ang kanilang pananampalataya. Kaya sabi rito, upang turuan at palakasin ang mga mananampalataya. Bakit? Ano po? Kaya sabi rito sa verse 13 ng easy to read versions, sabi po ni Pablo diyan, continue to read the scripture to the people. Encourage them and teach them to do this until I come. So, makikita ho natin diyan mga kapatid na encourage them, di ba? Continue to read the scripture to the people, encourage them and teach them. Ano po? So, mga kapatid, bakit kailangan nating gawin to? Simple lang. Sapagkat ang salita ng Diyos ay mabisa and effective sa pagtuturo at pagpapalakas sa pananampalataya. No, sabi po rito sabi ni Pablo dito sa Hebreo chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay-tanim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Ito yung salitang ito ay makapagbibigay sa atin ng pagkakaroon ng tinatawag na pagkakaroon po ng courageous heart na po kapag meron kang salita, ang buhay ng isang nakikinig sa atin, ang pag-share natin, pag pinapakinggan ang banal na spirito ay gumagawa sa buhay ng isang tao. Kapag tayo naman ay binabasa natin ang banal na salita ng Diyos, tayo po ay nararanasan na rin yung pagkilos ng banal na spirito sapagkat kung saan naroon yung salita niya po ay nandoroon ang kanyang espiritu. Kaya ang sabi riyan, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak nasa magkabila ay talim. Ito po makapangyarihan, nag-activate yung banal na spirito sa buhay ng isang tao. Kaya ito po ay nagiging mabisa. At hindi lang pag sinabing matalas kaysa alinmang tabak magkabila ay talim. Ano po, ito yung sa John chapter 15. Ang sabi roon is ang Panginoong Jesucristo yung puno at tayo yung mga sanga. At bawat namumunga ay nililinis na po upang lalong magbunga. Nalinis na kayo ng kanyang salita. Ang pinanlinis sa atin ay yung salita ng Diyos. At ang salita niya ay isang bagay na puwersa na naglilinis sa ating buhay. Ibig sabihin, dito mo makikita yung pagmo-mold ng God, yung pagtatapyas sa ating character, yung pagtatanggal ng mga hindi kalugod-lugod sa buhay natin. Babaguhin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita yung ating pamumuhay. Tatanggalin niya yung mga bagay na nakasanayan natin na hindi nagiging kalugod-lugod. Kaya nga, ang malinaw na sinabi ito ay tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at buto at
nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So, kilala tayo ng Panginoong Diyos. So, ang salita niya ay mabisa para i-correct tayo. Ang salita niya ay mabisa para itama yung pamumuhay natin. Ang salita niya ay powerful, mabisa sa buhay ng isang tao, para magkaroon ng maayos na pamumuhay. Kapag wala ang salita ng Diyos, ang buhay ng isang tao ay malayo sa kanya. Kaya ang salita ng Diyos ay mabisa at effective sa pagtuturo at pagpapalakas sa pananampalataya. Kung ang kapatid mo ay nanghihina, mga taong nawawalan ng pag-asa, isa sa pinaka-effective na dapat nating ituro para palakasin sila, balik yung kanilang kasiglahan sa buhay nila bilang mananampalataya, ay ang salita ng Diyos. At ang tanong ko po doon, paano natin sila mabibigyan ng salita ng Diyos? Kung tayo mismo personal, wala tayong salita, wala tayong oras para po magsaliksik, magbasa ng salita niya. Kaya encourage ko po, mga kapatid, pagbulay-bulayin natin ang salita niya, magkaroon tayo ng panahon, oras para magbasa ng kanyang salita, para maging effective po tayo sa pagpapalakas ng pananampalataya ng ating mga minamahal na kapatid. Pinakauli, number 4, upang maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabuting gawain. Upang tayo maging ready sa paglilingkod sa Panginoon. Para maging ready tayo, i-equip tayo, yung puso natin, itama yung mga motibo natin. Maging malawak yung kaalaman natin, maging handa yung buhay natin sa mabubuting mga gawa. Isa sa mga mabubuting gawa, ito yung paglilingkod sa Panginoon. Sabi po ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 hanggang 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So, ang salita niya ay sinasama ng Panginoon. So, ibig sabihin po nito, kapatid, when we read the Bible, sa atin yung salita ng Panginoon, nandun yung pagsama niya. Nandoon yung pagkilos niya. Nandoon yung pangungusap niya. Nandoon yung bagay na hindi mo maintindihan, pero dahil sa salita ng Diyos, kumikilos ang Diyos upang maintindihan mo ito. Sabi niya, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Kapag ang salita niya ay nasa atin, kinasihan ng Diyos yung salita niya, at isinasa buhay natin to, nagpapakitang ikaw din, ako din, tayong lahat ay kinasihan ng Diyos dahil sa salita niya na nasa sa atin. At magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtuwid sa likong gawain, sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Bakit? Upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, yung para ihanda tayo. Ibig sabihin po na to, dahil ang salita ng Diyos ay sinasamahan niya personal, when we read the Bible, makikita natin yung katotohanan. Itatama yung mga maling nakagisnan natin. Itutuwid kung ginagawa natin, yung pangit na ginagawa natin, yung pagtuwid sa buhay natin. At sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, tuturuan tayo ng Panginoon. Ito po, napakaganda na ito. Una, malalaman natin yung katotohanan, ituturo sa atin yung totoo. Kasi kapag daw nalaman mo yung katotohanan, ang katotohanan magpapalaya sa atin. Itatama, iko-correct tayo. Iko-correct yung ating mga maling pamumuhay. Itutuwid yung buhay na nakasanayan natin na mali pala. At tayo ay tuturuan na magsanay sa matuwid na pamumuhay. Bibigyan tayo ng
bagong buhay na ang dating pagkatao natin ay mawawala na, yun ay babaguhin na ng Panginoong Diyos para ihanda tayo sa paglilingkod sa Kanya at maging karapat-dapat tayo at ihanda sa lahat ng mabuting gawain. So, ang magiging response natin dito, kapatid, is maging lovers of truth tayo. Yung tanggapin natin yung katotohanan. Tanggapin natin yung correction sa buhay natin. Tanggapin natin yung pagtatama na kapag tinutuwid tayo ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng salita niya, mahalin natin yung rebuke. Mahalin natin yung kapag sinabihan tayo na, oy, mali yung ginagawa mo. O hindi tama yan. Tanggapin natin ng malubag puso natin. Ano po? So, maging ready tayo na tayo din. Kapag tayo ay na-review, maging ready tayong tanggapin tong totoong to. Minsan, tayo, mas madali sa atin yung mag-correct ng ibang tao. Pero, parang tila, ang hirap. Kapag tayo na yung kinokorek, ang hirap tanggapin. Parang, there's something na parang umiiral sa puso natin. And I called it pride. Yun yung dahilan. Dahil sa pride, na minsan parang ang hirap tanggapin. So matuto po tayo na magpakumbaba. Matuto po tayong tanggapin yun kapag tayo na po yung kinukorek sa buhay natin. Ang salita ng Diyos ay mabisa para natanggap natin yung mga correction sa buhay natin. Para tayo mismo ay ihanda tayo sa paglilingkod. Yun yung isa sa mga dahilan upang maligtas ako, maligtas ka. Maligtas tayong lahat, pati yung mga taong nakikinig at sumusunod sa mga pangaral mula sa banal na kasulatan. Kaya po ang ating teksto sa 1 Timothy chapter 4 verse 13. Habang wala ako riyan, sabi ni Apostol Pablo, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Tayo tinawag, tayo pinili para ipangaral, ipahayag ang salita ng Diyos. Magpatuloy po tayo sa pagsasaliksik at pagbabasa ng banal na kasulatan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa malaking pribileyo na minsan pa na kami na pinaalalahanan mo sa pamagitan ni Apostol Pablo at ni Timoteo na aming pong pagkukulan ng panahon ang pagbabasa ng banal na kasulatan sa harapan ng mga tao upang ito ituro na po ang yung banal na salita upang ang kaligtasan ay dumating sa buhay ng lahat ng tao at mapalakas namin sila at ihanda sa paglilingkod. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen at amen. Magandang umaga po muli. Bukas ang ating pong journey in the Word, alas 6 po ng gabi. Patuloy po tayo mag-tune in at i-share ito pong pagla-live po natin para maipahayag natin, papalakas natin yung isa't isa. Maraming salamat and God bless. Man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ng lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapang mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon, magpakailanman. Kailanman ay di nagbabago
pagkakasala. Ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magbukas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay wala nang pasan, dahil sinabi mong ikaw ang aking kalagasan. Sa iyong salita'y wala nang makahadlan. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili